Noong March 29, 2025, nagsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ang mga puwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Kasabay nito, inanunsyo rin ng China ang pagsasagawa ng sariling naval at air exercises malapit sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal sa South China Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP, minomonitor nila ang mga barkong pandigma ng China sa paligid habang isinasagawa ang multilateral exercise. Gayunpaman, iginiit ng AFP na ang kanilang aktibidad ay nagpapatuloy ayon sa plano ng walang anumang panghihimasok sa panig ng China. Samantala, inakusahan ng militar ng China ang Pilipinas ng pakikipagtulungan sa mga dayuhang bansa para sa joint patrol at paggawa ng ilegal na pang-aangkin na umano'y nagdudulot ng destabilisasyon sa rehiyon at tila nagpapapansin na lang dito ang China. Ang sabayang pagsasanay na ito ng magkabilang panig ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan na inaangkin ng China na halos kabuuan nito, ngunit may mga bahagi rin na inaangkin ang Pilipinas. Paulit-ulit nilang ginagawa sagutin ang anumang kilos ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa South China Sea. Para bang ipinapakita nila na sila pa rin ang may kontrol sa rehiyon kahit pa malinaw na nasa loob na ng EEZ ng Pilipinas ang mga aktibidad natin. Pero sa kabila nito, lumalakas din naman ang kooperasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi natin hinahayaang mabuli tayo ng walang sagot. Ayon naman sa kalihim ng depensa na si Gilbert Teodoro, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong magsagawa ng mga pagpapatrolya at resupply mission sa West Philippine Sea at posibleng makasama na ng Pilipinas ang Estados Unidos sa mga aktibidad ng pagpapatrolya at resupply mission. Noong August 2024, iminungkahi ni Admiral Samuel Paparo ng US Indo-Pacific Command na maaaring samahan ng US Navy ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang resupply mission bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty. Gayunpaman, mas pinili ng pamahalaan ng Pilipinas na isagawa ang misyonong ito nang walang kasamang dayuhang pwersa upang maiwasan ang posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon. Ngunit iba na ang ngayon. Sa kabila nito, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan at kooperasyon sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at Japan upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa West Philippine Sea. Isang halimbawa nito ay ang isinagawang multilateral naval drill kasama ang US at Japan noong nakaraang linggo lamang na naglalayong palakasin ang kahandaan sa krisis at ipakita ang pagkakaisa sa harap ng hamon sa rehiyon. Ang mga akbang na ito ay nagpapakita ng balanseng estratehiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng soberanya habang pinapalakas ang kooperasyon sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.